Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel. A supposed co-incorporator of Hongsheng. Ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hongsheng. Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hongsheng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng Pogo na ito? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter nung unang invitation. Kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. So, hindi nyo kilala yung Hongsheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po trabaho-bahay lang po ako. So, paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po nasa DOJ na. Kasi sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR. Closure daw po nung ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ako affidavit para ma-identify na hindi po ako kasali doon. So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. Alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong co-incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Meron po kaming kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hongsheng. I-note ko lang na yung TIN number ninyo di umano doon sa Hongsheng articles ay iba dito sa TIN number nyo dito sa totoong BIR ID nyo. Yung inilagay na TIN sa pangalan nyo kuno doon sa Hongsheng Articles of Incorporation, iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko po tin-number yung nasa upper part. Andyan yung di umanong pirma ninyo. Ano ba yan? Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung BIR number. Dahil dun sa Hongsheng Articles of Incorporation, ang TIN number ninyo daw ay 265-820-742-000. Ms. Merly, dito, yung pirma sa Hongsheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, parang similar, parang magkamukha or magkahawig. Anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero 'di ba kung unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. May tanong sa BIR, Attorney Tibayan, meron na pong update dun sa TIN di umano ni Ms. Castro sa Articles of Incorporation ng Hongsheng. Yes, Madam Chair. Upon checking our system, it seems that the TIN assigned to Ms. Merly Castro in the SEC Articles of Incorporation does not belong to any individual. With the permission of Ms. Merly Castro, may we also verify the correct TIN of Ms. Castro? Ms. Merly, ano nga po yung tamang, totoong TIN number nyo? 212000. Yes, ma'am. We'd like to confirm that the details of her TIN on the ID presented is consistent with that in our system. Sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si
Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda, ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang tatlong babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. And handa naman po kayong sabihin yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. Direct cooperation sa pagitan ng Committee on Women at saka yung Chinese Embassy. Pero aware ako na may limited or may certain degree of cooperation between our law enforcement agencies at yung Chinese Embassy. The example I know of is pagkatapos ng successful raid ng PAOK TF dun sa Pogo Hub sa Bamban, kung saan naka-aresto nga sila ng 6 na Chinese fugitives, but there was one, yung sinasabing pinaka-Chinese boss na nakatakas, si Huang Ziyang, who's also, by the way, the only one that Mayor Alice Go admitted to knowing and dealing with personally. Apparently may request or standing request through the Chinese Embassy in Manila na mapa sa kamay nila or mapa sa jurisdiction nila because he is wanted di umano sa China for various offenses. So even though limited, positive naman. So they're open to communicating with our law enforcement. Well, they have communicated with our law enforcement, yes. Yun po mula sa akin. Okay, thank you. Kung wala pa si Ate Camille Balagtas, punta tayo sa pangatlo, si Miss Mean Dos Baños, DB5. Hi ma'am, good morning po. Morning, Mean. Ma'am, hindi naman na tayo dun sa stolen identity, parang kinlaim nyo na ito nung isang kaso namin, no? Ma'am, Yes. may kinuha ng charges, yung pwedeng i-file, pwedeng harapin na mukhang mas malakas po yung ebidensya na may stolen identity sa pagkakataong ito. Sorry, ano yung ibang Anong charges? charges na pwedeng i-file sa kanya, ma'am? Kasi Well, mukhang malakas po yung na mukhang may stolen identity nga po. Right. Well, dagdag dun sa nakahain na kaso for qualified trafficking in persons na napakabigat na yan kasi it's a non-bailable offense based sa input sa mga resource persons from the different agencies, especially the Philippine Statistical Authority, ay even before being charged with any particular offense, yung pinaka-grave na consequence na pwedeng harapin at hinaharap ni Mayor Alice Go ay yung cancellation nung kanyang deemed irregular na birth certificate. And we heard it from the PSA na finoward na nila sa Office of the Solgen ba yun? Okay. So we heard it from PSA na finoward na nila sa OSG yung ganyang rekomendasyon nila na OSG as it is mandated can be the one to cancel the birth certificate. At parang domino effect na yon sa ibang mabibigat na consequences na maaaring hinaharap na ni Mayor Alice Go all the way to, well, yung earlier raise na possibility of a quo warranto case at hinihiling ko sa Office of the Solicitor General na bilisan din nila yung prosesong iyon. That will affect her standing as a mayor right now dahil kung irregular yung naging birth certificate niya, kung
tail end na pala yung quo warranto, no? Pero kung irregular yung birth certificate, walang isang essential na dokumento para nakapag-file siya ng certificate of candidacy in the first place. So, kumbaga, the rug will be pulled out from under the campaign she conducted, the electoral victory she posted, at yung pag-upo niya ngayon bilang mayor. Mas mabigat ba yung consequence, ma'am, dahil nga tumakbo pa siya from public office after, kung totoo man, stealing an identity? Yes, because if she is proven to have stolen an identity and used that to run for public office, in effect, kung ang kaso na hinaharap natin ay isang Chinese national who posed as a Filipino para makakuha ng isang elective office at kasabay pa niyan nag-identity theft ng isang Pilipina para mabigyan ng cover ang mga pogo sa kanilang iba't ibang mga criminal activities. So mabibigat na usapin iyan. So that whatever be the outcome of any of these charges and actual cases, kung makonvict siya, she will have to serve time here in the Philippines. Ma'am, yun lang yung liwanagin namin. Nung hearing kasi medyo may lito lang. Pag naging successful po yung kuwaranto, sabi po ninyo, or ni Senator Win ba, may deportation, paano po yung kaso niya and yung conviction niya? Tatapusin niya po ba muna dito bago siya ma-deport? Or doon niya tatapusin sa kung saang bansa siya? Yun yung sinigurado ko sa DOJ, in particular kay Yusek T, na head ng Interagency Council Against Trafficking, na kahit magkaroon ng penalty of deportation sa kanya, kapag na-convict siya on any of those cases, she will first have to serve her sentence here in the Philippines. So kumbaga, hindi lang free pass na madedeport at dun na lang niya harapin yung consequences sa kung saan bansa siya ide-deport, but she will have to face the consequences kapag mapatunay ng mga korte natin na nilabag niya ang mga batas ng ating republika. Ma'am, gaano po kahalaga na dumalo na siya sa susunod na pagdinig? And kailan na po yung susunod na hearing, ma'am? Isa-set namin soonest yung susunod na pagdinig at napaka-importanting magpakita na siya doon. Dahil pagkatapos niyang deadmahin, in effect, yung imbitasyon namin sa nakaraang hearing, dahil hindi katanggap-tanggap yung mga dahilang ibinigay niya sa kanyang excuse letter, dahil kung sa tingin niya hindi siya fit maging resource person, for sure, in the mind of the committee, fit na fit siya at isa siya sa pinaka-importanting dapat humarap, lalo na sa mga issue ng identity at citizenship. Kahit sinight niya na may other ongoing processes na ngayon sa BIR, sa Office of the Ombudsman at sa isa pa, hiwalay pa at parallel na process yung Senate Committee hearings. Dahil dinedma niya yung nakaraang imbitasyon, ay sinabina ko na siya at ang ilan pang mga tao, yung mga kinikilalang magulang niya at yung mga kapatid niya, kapag hindi in-honor ni Mayor Alice Guo, pati yung sabina, and I warned her of this already, I will cite her in contempt. Ma'am, last on my part, ma'am, advocate din kayo numero 1 ng mental health, and that's one of the reasons that she cited yung anxiety niya from the malicious allegations. Paano if she will insist on it, ma'am, na may mental health issue on her part? Definitely, the mental health law is a landmark law. Alam din po natin sa ganitong mga Senate investigations, napakadaling at napakadalas i-cite ng mga resource persons kapag nahuhuli na sila sa kanilang mga kasinungalingan ang mental health. I think Sen. Sherwin also said it very well. Mas nakaka-stress yung pagsisinungaling. Mas nakaka-stress yung pagsabi ng kasinungalingan. So I would very strongly advise Mayor Alice Guo, kung gusto niyang ngayon at in the long term i-address yung mga sinasite niyang mental health concerns, the first and biggest step she can take, even for her own sake, ay humarap na at sa wakas magsabi ng totoo. Ma'am, thank you. That's all from me. Thanks, Okay, Lee. thank you. Andito na ba si Ate Camille? Ate Camille Balagtas? Ate Camille Balagtas, you're next if you are here na po.
Andito siya pero naririnig ba ako? Okay, kung wala pa po Hello. yan. Hi Senator. Good morning. Good morning po. Oo. First nasagot na po yung unang question ko, which was relayed by our colleague. And another question po is do you intend to, because hello? Yes. We have this picture presented in the last hearing, which includes some personalities, which include the former president and Commissioner Faeldon. Do you intend to call these people po, who might shed light on the possibility that, she was saying before that there were people who help her, di ba? Baka naman po, I just don't know kung paano po ang magiging treatment natin, kung possible po ba patawag natin tong mga taong to para makapagbigay ng konting idea, dahil na-mention niya po before na may mga tao po from the past administration na tumulong po sa kanya, because this issue is very big. Aside from the POGO criminal activities, medyo pinaikot po yung ating birth certificate and iba pang mga criminal activities. No po. Although of course I remember binabanggit ni Mayor Alice Guo yung past administration, most often in relation to the previous municipal government sa Bamban. Pero talagang tawag pansin yung photo na iyan. Usapan pa namin kung itatawag yung mga ibang tao sa photo na yan bilang resource persons. Pero ngayon pa lang, sapat na sa akin na ipinapakita ng photo na talagang may friends in high places si Mayor Alice Guo. At hindi rin pwedeng sabihin na kuha lang niya yon sa kung saang public space, dahil from what we can tell so far sa photo, yan po ay isa-isang resident. So kumbaga, hindi public place na papapasukin lang ng mga public figures ang strangers o casual acquaintances, kundi mga kaibigan o mga taong mas malapit sa kanila. And mukhang ganun ang status ni Mayor Alice Guo sa kanila. Another question, Senator. Kasi po, in the previous nag-comment si former spokesperson Harry Roque about the situation of Mayor Guo, and nakitaan po natin ng ilang mga dokumento kung saan nagsasabi na si Sir Harry Roque is one of the lawyer ng isa sa mga may-ari ng lupa doon sa Porac, Pampanga. Yes. Paano po natin i-handle yung situation? Do we also intend to call Attorney Roque on this matter? Pag-uusapan din po namin iyon, lalo na kasi simula pa lang namin halos na imbestigahan yung Porac raid and investigation. Pero ngayon pa lang, nung nakaraang hearing pa lang, actually inimbita na rin naming dumalo si Mr. De La Serna, yung napag-alamang naging empleyado ba o nagkaroon ng some kind of status sa loob niyang Lucky South 99 na Pogo Hub, at mukhang sa facilitation ni Attorney Roque. Unfortunately, si Mr. De La Serna ay isa rin na hindi sumipot at nasama nga po sa aming subpoena para sa susunod na pagdinig. So I expect him to make an appearance, at pati yung ibang mga inimbita na namin dati pero dinedma yung imbitasyon ng komite, yung ilan doon mga resource persons dapat tungkol sa aming Porac investigation. Iimbitahin din po namin yung mga magsasaka na ayon sa isang order ng Department of Agrarian Reform ay agrarian reform beneficiaries na, pero kung sa hindi pa malamang dahilan, napatayuan pa yung lupang iyan sa Porac ng Pogo Hub pa. That's all for now po. Thank you very much. Thank you, Ate Camille. Next po natin si RG Cruz, ABS-CBN. Hi, Sir. Good morning. Hi, Archie. Good morning.
Break lang po muna sa Pogo. I will just ask a political question because there are significant political developments in the past week. My first question is, how do you feel about this proposal ni former Senator Trillanes for a unity tandem with the administration versus the Duterte camp? Are you concerned that if you join forces with the Palas versus the Dutertes, you would forfeit your opposition stature and join the administration by default? Now, on the other hand, if you do not agree with Senator Trillanes, what will you do as the opposition leader who is not running in the midterms? As an opposition leader who's not running in the midterms, actually, kumikilos na ako sa nakaraang 2 taon kasama ng iba pang mga opposition leaders pagkatapos ng 2022 general elections para paghandaan namin yung midterm elections ngayong 2025, lalo na para magdagdag ng mga opposition senator sa minority sa Senado at sa opposition sa buong bansa natin. I understand where former Senator Sonny Trillanes is coming from. At naiintindihan ko siya dahil magkaalyado kami. At the same time, I treasure yung pagkakilanlan nga namin at ko rin bilang oposisyon. And I think na bagamat mahalaga mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte, at the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations at plunder, panahon ng martial law dictatorship. And moving forward din, I think may unique offer ang opposition in terms of a vision at saka platform of governance bukod pa sa administrasyon. So for now, ganun yung appreciation ko sa proposal, hindi lang ni former Senator Sonny, aking kaalyado, pero yung proposals na binubuo din namin sa oposisyon, hindi lang in distinction from the administration, pero mga proposals, mga offers namin sa ating mga mamamayan at botante. Ma'am, do I take that as a no to the proposal? Please take it as nagbubuo ng sariling offer ang oposisyon sa ating mga mamamayan, distinct pa from that of the administration. So I understand na hindi kayo sasama kasi distinct, you used the word distinct. Hindi kayo sasama dun sa administration. Sa ngayon, I cannot. As minority in the Senate and as an opposition, a member and a leader of the opposition. Mas ma-finalize pa namin ang lahat-lahat kasama ng ibang mga opposition leaders habang palapit yung October, lalo na yung filing ng certificates of candidacy ng ilan sa hanay namin. Ma'am, sino na po ba? Kasi kung kahapon si Senator Bato floated a list of 6 names, of course, including the 3 Dutertes. Kayo naman, sino naman po ang inyong mamanukin for the midterms for the Senate? I know you tweeted 3. Yes. So, can you please confirm that kung sino po yung 3 yon? Well, soon, i-formal announcement namin, pero hindi ko natiis kasi may pinost na 3 yung isa. So, kailangan kong sabihin, ganon ha, ito naman yung 3 ko. So, we'll see finally sino yung aming i-anunsyo very soon. If we'll have what particular number we will have, a few more or yung number na iyon by October. Pero very soon i-anunsyo namin yung aming mga kandidato para sa Senado. Pero ma'am, so for sure, it's not just going to be Attorney Shell. It won't just be Senator Kiko and Senator Bam. Work in progress. Sila yung 3 na-tweet nyo na po diba? So, sila yung confirmed na. Na-tweet nyo na sila So, but definitely, there's more, not just the 3 of them. There could be more. There could be just a certain number. Basta soon. Pina-finalize lang namin. Pero soon, i-anunsyo namin kung sino-sino sila. Makakabuo ba kayo ng 12, ma'am?
Yun yung pangarap ko nung 2022. Magbuo kami ng 12 para sa midterm election. So, tignan natin how close we can get to that original wish or dream. Pero kung ilan man yung maging absolute number namin, finally, basta ilalaban namin sa midterms next year. Ma'am, last question. If not the administration, sino yung sa tingin ninyong pwede ninyong maka-unity or maka-alyado? Or kung if you want to stand distinct from the administration, so medyo out na sila. Obviously, yung Duterte, that's an obvious answer. So if not the two of them, sino yung sa tingin ninyo you would be open to allying for the elections? Actually, malawak-lawak pa yung opposition and oppositional groups na hindi pasok sa administrasyon at hindi rin aliado sa mga Duterte. So yun yung pangunahing trabaho namin since the last 2 years and going into the midterms next year, na magbuo ng totoong unity, mas totoong unity sa kanila. And pag inanunsyo namin publicly yung aming mga kandidato para sa Senado next year, magsasama-sama na kaming lahat. So, tignan po natin. It's part of the work in progress. Okay, thank you po, ma'am. Thank you. Thank you, RG. Next po natin si Daniel Manalastas ng PTV4. Hi ma'am, good morning. Morning. Since na-establish yun na yung sa identity, no? Meron pa kasi mga ibang allegations. So, kakamustahin ko lang, kamusta yung pagko-connect nyo? Like yung sa human trafficking dito nga kay Mayor Alice. No, apparently kahit yung ating mga law enforcement authorities batay sa natututunan nila sa aming investigasyon, they felt they had enough to actually file that case of qualified trafficking in persons against Mayor Alice Guo and 14 others. Unfortunately nga, may dinamay pang at least 4 na mga Pilipina, led na nga by si Miss Merly Joy Castro, 3 pang nakikita niya tuwing namamalengke siya sa Concepcion, Tarlac. Ginamit ang mga pangalan nila at kay Miss Merly peking BIR TIN number para ilista sila bilang co-incorporators ng Hongsheng Gaming Technology. Kahit tulad ng sabi ni Miss Merly, wala siyang kaalam-alam sa Pogo, na shock na lang siya na dinawit siya nung inimbita ng aming komite sa hearing kahapon. Grabe, siya po ay dating vendor, naging BPO worker, ngayon naglalako ng isaw. Ang pagkakilala niya dun sa 3 pang mga babae ay yung isa nagbebenta ng gulay, yung isa nagbebenta ng agahan sa umaga, yung isa nagbebenta ng ano pa ba yun? So talagang walang kakayahan na maging co-incorporator ng isang Pogo Hub. Pinapuntahan pa ni Sen Sherwin yung kanilang mga bahay at talagang napakasimple. Hindi talaga magiging bahay ng mga Pogo operator. So, itinanong ko rin kay DOJ IACAT Chief Yusek T, Sir, paano na to? No? Na-filean sila ng non-bailable offense. So, at least ang naging payo ni Yusek T kay Miss Merly ay pwede niyang i-clear yung pangalan niya at tumulong din sa investigasyon ng DOJ at yung kaso nila, no, laban kina Mayor Alice Guo. Ma'am, si Senator Sherwin Gatchalian kagabi sinabi niya na parang nananawagan din siya kay Mayor Alice na ituro po yung mga sangkot dun sa illegal na Pogo. Do you share the same sentiment po with Senator Sherwin? Well, of course, kapag finally humarap ulit si Mayor Alice Guo sa aming hearing, that's a very reasonable ask mula kay Sen Sherwin at mula sa aming buong komite. Kasi intention talaga namin to get to the bottom of this. Tukuyin talaga yung mga roots ng ating Pogo problem. At hindi lang siya palalim, palawak pa dahil nakikita namin na may ebidensya na yung Bamban Pogo Hub ay may link pati dun sa Clark Sun Valley. Pogo na nauna na naming na ocular at doon nakitaan namin ng video room at mga model, no, para sa love scam.
At dito sa isa pang Pogo Hub, yung sa Porac naman, or rather yung sa Clarkson Valley sa Pampanga din, yung Huang Ziyang na sinasabing pinaka-boss sa Bamban, na inamin ni Mayor Alice Guo ay kasosyo niya sa Baofu, yung may-ari ng lupa, yung lupa kung saan nakatayo yung Pogo sa Bamban, yung si Huang Ziyang ay incorporator din sa Pogo sa Clarkson Valley, Pampanga. So, ang daming interconnections, palalim at palawak. Plus yung Hongsheng Gaming Technologies, yung kumpanya na ni-raid, tas nagpalit lang ng pangalan into Zunyuan dyan sa Bamban, Tarlac. Yung Hongsheng na yang at yung ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac naman, konektado rin. So, paano nangyari yon? Ayon din sa mga papeles na nakolekta sa raid, ang koneksyon nila ay sa pamamagitan ni Dennis Cunanan, yung dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Hindi rin siya nakarating nung nakaraang hearing, bagamat nandun yung kanilang attorney. Ma'am, last question na lang. Ma'am, can you tell us more? Yung sinabi niyo po nung opening statement niyo last hearing na may nakita kayong connection do sa naimbestigahan na ng Senado before. Can you tell us more about? Oo, sa tamang panahon at palapit na yon, ibubunyag din po namin yon. Yung mukhang, at kaya sabi ko nga, hindi lang palalim pero palawak na koneksyon ng Pogo problem natin. Maiko-connecta yata namin sa isang nakaraang napakalaking investigasyon ng Senado nung nakaraang mga kongreso, konektado dito rin sa Pogo. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Daniel. Next po natin si Jojo Sikat ng DZRJ Politico Abante. Yes, ma'am, magandang morning po, Jojo Sikat Good po. morning, Jojo. Opo. Ma'am, yung since na lumabas na nga po na kay ng Pilipino itong si Mayor Alice Guo, nung last hearing, ma'am, na hearing ninyo sa NBI na hanapin itong tunay na si Alice Real Guo, ano na po update, ma'am, doon? Nakita na po ba? Hindi pa rin at nabahala ako nung hearing para sa kanya, kaya hiniling sa NBI na hanapin siya, nasaan na ba siya, siya ba ay buhay pa or patay na. And ang initial feedback ay in fact nauna pa galing sa inyong mga kasamahan sa media dahil pinuntahan yung address na nakalagay doon sa NBI clearance nung isa pang Alice Leal Guo. Apparently, hindi siya nakatira doon. Ibang pamilya, ibang apelyido ang nakatira doon, pinauupahan yung tirahan na iyon, minsan pang naging parlor. So, kumbaga, hindi mas naklaro yung misteryo, nadagdagan pa. Hindi na nga totoo yung ipinakilalang identity ni Mayor Alice Guo sa atin. So ngayon, naitatanong natin, sino naman itong isang Alice Leal Guo? So dagdag na misteryo lang, hindi pa lalong kumlaro. Ma'am, kasi very alarming, no? Baka hindi lang po pangalan ang ninakaw po rito. Ay possible ba buhay din ng tao? Kasi hanggang ngayon, hindi pa malaman kung nasaan. Hindi ba na-identify kung may death certificate kung saan sa NBI, ma'am? Wala pang ganon, pero talagang nakakabahala dahil malala na nga yung identity theft. Ayaw po natin na nalalagay sa panganib or worse ang buhay pa ng isa nating kababayan na mukhang ninakawan ng identity ni Mayor Alice Guo. Ma'am, bali tututukan nyo rin po ba ito, ma'am? Hindi nyo bibitawan kasi medyo alarming po, nagagabit na po yung mga kababayan natin. Possible kasabot o possible wala ring alam o possible nawawala na rin. Tututukan po talaga namin ito at commitment po ng NBI nung nakaraang hearing sa susunod na pagdinig ay iuulat nila ano ang nalaman nila tungkol dito sa isang Alice Leal Guo. At tama po kayo, identity theft hindi lamang sa kaso nitong isa pang Alice Guo, pero doon na nga po sa kina Miss Merly at yung tatlo pang Pilipina na mukhang basta-basta na lang inilagay ang mga pangalan at peking BIR 10 number ni Miss Merly dun sa incorporation papers ng Pogo Hub sa Bamban. Ma'am, last on my part, ma'am, nung nakaraan nabanggit si Senator Will na may connection itong Bamban, Tarlac, Pogo Hub, pati itong
Pampanga na Pogo Hub at sa Pasay, ma'am, na iisa lang daw yung konektado rito na Chinese national. Ito ba may related din po ba doon sa nakaang hearing ng Senado sa Parmali, ma'am? Ang nakafocus pa lang kami ngayon sa personahe ni Huang Ziyang dahil mukhang may connection siya pareho sa Pogo Hub sa Bamban at Pogo Hub sa Porac. So hindi pa namin siya naikakabit sa iba pang mga illegal or criminal activities, pero sa susunod na hearing ay pwede naming itanong at i-place on record kung pati yung Pogo Hub na inocular din namin, ni-raid muna tapos inocular din namin sa Pasay kung meron din siyang connection doon. Bukod kay Dennis Cunanan, ma'am, may lumalabas pa bang ibang Filipino officials na nasa taas ni Dennis Cunanan, ma'am, na involved po rito? Nakuha na rin po ba ninyong gano'ng impormasyon, ma'am? So far, si Dennis Cunanan yung lumalabas na mayroon kaming mga documentary evidence ng connection at nagkonekta sa mga Pogo Hubs sa Bamban at saka sa Porac. Kapag hindi lamang yung abogado niya, kundi siya mismo ay humarap na sa susunod naming pagdinig, ay pwede pa naming itanong kung may iba pang nasa level niya or mas mataas pa sa kanya na mga Pilipinong opisyal o dating opisyal na kasabwat dito. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, Kuya Joe. Next po natin si Marlon Ramos, Inquirer. Hi ma'am, good morning. So Marlon, good morning. Sen, if Alice Guo is really Guo Huaping, who is a Chinese national, ang assumption dito, yung tatlo niyang kapatid, especially si Sheila Guo, are also Chinese nationals. It's possible at aming ding i-establish yun dahil kung si Sheila Guo, si Siemen Guo, saka si Wesley Guo ay pare-pareho ring anak nung dalawang magulang ni Mayor Alice Guo o ni Guo Huaping na parehong Chino, and in fact some of them were mentioned dun sa application ni Lin Wenye sa kanyang application para sa Special Investment Resident Visa, then it would follow na hindi rin sila mga Pilipinong mamamayan kundi mga Chino. So i-follow up po namin yun sa susunod na hearing. And since they are not holding public positions in what will happen to them? Yun yung aming itatanong sa mga government departments and agencies natin na may kinalaman dito sa tamang dapat na pagproseso at paghahawak ng Filipino citizenship. You mentioned earlier na you may cite in contempt si Alice Guo, and if that happens, ano po mangyayari? Will you also issue a arrest order against her? Well, pag dinedma na naman niya ulit, hindi lang yung imbitasyon, kundi yung subpoena na ng komite. And I already warned the mayor about this. I already warned Guo Huaping about this. I will cite her in contempt. At alam niya, tulad ng karanasan ng ibang mga uncooperative resource person sa mga komites sa Senado, ang practical implication ng pag-cite in contempt ay pag-detain sa Senate premises. So kung ayaw niyang mangyari iyon, gusto niyang iwasan iyon, simpleng i-honor niya yung subpoena ng komite at magpakita sa susunod na hearing. And ganun din po sa mga kapatid niya and then yung sa posibleng magulang niya. Although sinasabi nga wala na silang, yung dalawa, yung magulang niya wala na sa Pilipinas. Yun na nga sinasabing wala na daw sa Pilipinas, yung dalawang magulang ayon sa records ng Bureau of Immigration, pero at least yung tatlong kapatid ay probably or possibly man lang andito pa sa Pilipinas. Sinama na rin sila sa subpoena ng komite nung nakaraang hearing. So, mas mabuting magpakita din sila sa susunod na pagdinig. Lalo na't yung
at least isa din sa kanila, if I remember correctly, ayon sa PSA, ay irregularly din obtained ang birth certificate and therefore could also be subject to cancellation of birth certificate on the part of the Office of the Solicitor General. Ma'am, also, yung previous hearing, hindi ko lang po maalala if it was under your committee or kay Senator Bato or kay Senator Win, nabanggit na yung Sun Valley yung sa Clark. But the owners and officers of that company were not invited to appear or kung na-invite man sila, hindi sila humarap eh. This time, ma'am, will you invite them to appear in your committee? Actually, sa mahabang listahan ng mga hindi nagpaunlak sa imbitasyon kaya't sinabina ng komite, kasama na po yung mga officers ng Clark Sun Valley Pogo Hub. So, the warning to Mayor Alice Guo and her family members extends also to them na magpakita na sila, paunlakan na nila yung sabina ng komite. Ma'am, last na lang po, follow-up lang dun sa tanong kanina ni RG. Following her acquittal from all the drug charges, should former Senator Laila De Lima consider running in the midterms and joining the opposition party? I really think she should consider that. Bagamat alam ko na yung isang almost naturally o automatically magiging bahagi ng life's mission niya moving forward ay sabi nga niya, nabigyan siya ng hustisya pero isa lamang siya bagamat pinakakilala no, na naging biktima sa war on drugs at pag-justify sa war on drugs ni Duterte. At lagi niyang pinaalala yung hustisya din para sa lahat ng mga na balo at naulila dahil sa extrajudicial killings na iyan. But yes, I hope that she will also consider running again for the Senate. Bigyan lang natin siya ng pagkakataon na pag-isipan po iyan sa mga araw na iyon. How about si former Vice President Leni Robredo, ma'am? Of course, I had hoped na yun yung magiging action niya sa susunod na taon. Pero hintayin natin yung kanyang final official announcement sa kanyang mga electoral plans sa midterm elections. Thank you, ma'am. Marlon, dagdag lang, no? Kung anong mangyayari kina Sheila at Wesley Guo, i-check po natin yung mga korporasyon na may majority share sila dahil mayroon yung mga yon. At kung ginamit nila yung Filipino citizenship para maging majority shareholders, para sila'y gawing majority shareholders doon, kailangan niyang imbestigahan ng Securities and Exchange Commission. Dahil meron tayong constitutional mandate, di po ba, tungkol sa majority Filipino ownership sa mga Pilipinong kumpanya. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Marlon. Next po si Victoria Tulat, ABS-CBN. Ma'am, good morning. Morning. Opo. Ma'am, natanggap niyo na po ba from the NBI yung official transmittal o yung document regarding dito sa fingerprint? Natanggap na natin, di ba? Yes. Opo, natanggap na po namin yung official findings ng NBI dun sa fingerprints. Baka we can have a copy rin po, ma'am, later kung pwede. Okay. Papaalam lang po sa NBI before we forward those to you. Opo. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, you gave a press release po kahapon with your reaction dito nga po sa result ng NBI examination. Pero can we get you na rin po on cam? Ano po ang masasabi ninyo dito po sa findings ng NBI? Okay, well, ang findings dito ay unang-una para kay Mayor Alice Guo mismo. Na Mayor Alice, wala talagang sikretong hindi nabubunyag. Because the NBI has confirmed that the fingerprints of Guo Huaping and the fingerprints of Mayor Alice Leal Guo match. Ibig pong sabihin, they were both affixed by one and the same person. And this confirms what I have suspected all along, na si Mayor Alice Guo
na sa totoo ay si Guo Huaping ay hindi totoong Pilipino. Siya ay huwad o pekeng Pilipino. She is a Chinese national masquerading as a Filipino citizen in order to give cover to Pogo at yung mga criminal activities na ginagawa sa loob at sa ilalim ng Pogo. At ito po, wag nating kalimutan, napakalaking insulto sa mga botante ng Bamban, unang-una na insultong malaki sa mga institusyon ng ating gobyerno at insulto din sa bawat mamamayang Pilipino. At itong pag-match ng mga fingerprints ay pinakamabigat na ebidensya na para tanggalin si Mayor Alice Guo sa kanyang pagka-upo bilang mayor. Maraming salamat sa National Bureau of Investigation sa pamumuno ni Director Jaime Santiago sa kanilang mabilis at maagap na pagharap sa isyung ito. I call now on the Office of the Solicitor General to expedite the filing of their quo warranto case against Mayor Alice Guo. Dapat mapanagot siya sa lahat ng mga krimen na ginawa niya at mga krimen na ginawa ng Pogo Hub sa ilalim ng kanyang watch, no, at sa kanyang active participation dyan. But of course, this revelation is not the end. So Guo Huaping, sooner than later, we will uncover the rest of your deceptions. We will know and we will make known to the Filipino public the extent of this deception. Thank you, ma'am. Ma'am, you said ito po yung pinakamabigat na ebidensya. But are you still waiting po for findings from other government agencies na magko-corroborate po doon sa allegation or doon sa statement na Mayor Guo is indeed Guo Huaping? I think this is the single strongest piece of evidence already. And salamat din sa iba't ibang mga government agencies that in fact had been coordinating with each other to corroborate the pieces of evidence they had been collecting so far parallel to our investigation. Pero ngayon pa lang, ito na po yung pruweba 100% na si Mayor Alice Leal Guo ay hindi yung taong sinasabi niya, kundi siya ay walang iba kung hindi si Guo Huaping. Pero ma'am, ano pa po yung hinihintay natin na reports siguro to support ito pong fingerprint matching na result? Well, yung NBI, yung pinaka may mandate at expertise para dito. So, their findings on this are gold dahil 100% na patunayan nila na yung Guo Huaping na affix yung fingerprint dun sa pag-apply para sa earlier special investment resident visa at yung Mayor Alice Leal Guo na may fingerprints sa kanyang NBI clearance ay one and the same person. So, wala nang duda dyan. And finally, ma'am, ang sabi po ng abogado ni Mayor Guo, premature pa rin yung findings ng NBI. Anong reaction niyo po doon? I suppose that's the kind of reaction to be expected, pero siguro kahit sinong abogado alam na kapag fingerprint match, halos unassailable na yan. At kung hindi alam ng isang abogado iyan, mukhang alam na ng buong publiko dahil kitang-kita po ang ebidensya. So, wala nang lusot, ma'am? Palagay ko, wala nang lusot. Kapag ang NBI nagsabi na yung itong set of fingerprints ng isang pangalan at itong set of fingerprints ng iba pang pangalan ay magkapareho, finger by finger, logical na conclusion led by the NBI na iisang tao lamang ito. Thank you pa, ma'am. Thank you. Thank you, Miss Vicky. Si Hana Torregosa, Manila Bulletin. Ma'am, good morning. Morning. Yes. Bale, ang sabi na ni Solicitor General Guevara, anytime daw magpa-file na siya ng warrant case against Alice Guo. But moving forward, ma'am, do you think the government should start a crackdown on other local officials na parang Alice Guo din ang big?
palagay ko opening na para sa buong gobyerno at in particular yung certain departments at agencies niya itong aming investigasyon laban sa Pogo, na kung ang naging modus operandi sa Bamban Pogo Hub ay yung pag-place ng isang mayor o pagprotekta ng isang mayor sa Pogo Hub and under false pretenses as a Filipino citizen, baka yun na rin yung isang anggulong pwede nilang i-check na hindi modus operandi din sa ibang mga Pogo Hubs. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Hannah. Chari, Inquirer.net. Hi, good morning po, Senri. Morning. You previously mentioned po na hindi niyo po ifa-finalize yung committee report on this hanggat hindi pa nailalabas ng panel yung isa pang investigasyon na ito pong Pogo mess is connected sa isang very evil phenomenon na naimbestigahan na po ng Senado noon. Ma'am, may we ask po kung ano po yung tinutukoy niyo dito na evil phenomenon? Is this the Formally scandal, ma'am? And ano rin pong possible implication po nito? At the proper time, ibubunyag namin kung alin pa itong nakaraang malaking investigasyon ng Senado noong nakaraang Kongreso. And at that proper time, ipapakita namin kung ano yung mga seryoso talagang implikasyon. Mga implikasyon na covered na rin ng aming current Pogo investigation. Mga implikasyon ng paglabag sa karapatang pantao, lalo na ng mga kababaihan at bata, mga implikasyon ng paglabag ng mga labor standards, implikasyon ng pag-corrupt sa ating mga government agencies, implikasyon ng mga transnational crimes katulad ng human trafficking, at syempre mga related na issues ng yun na nga, corruption at saka dereliction of duty within government. Copy po, ma'am. Thanks po. Thank you. Ma'am, last na lang po si John Escosio, Radyo Inquirer. Ma'am, good morning po. Good morning. Ma'am, isang question lang po, no. How about po kung hilingin ng kampo po ni Mayor Alice na yung is ipasuri din po sa independent fingerprint experts? Would you support it po? Kasi baka anticipate lang na questionin talaga nila. Unnecessary. Saka magugulat ako, or baka hindi ako magugulat, pero mas magugulat ako pag hiniling nila iyan, dahil sino naman ang pwedeng kumwestiyon sa independence ng National Bureau of Investigation? Of course, that's within their right to request that, pero wag na nila sigurong hingiin na idaan sa komite if ever they would have to present their own pieces of evidence. Pero para sa akin, nung inilabas kahapon ng NBI na match talaga sa kanilang scientific study nung dalawang sets of fingerprints ni na Guo Huaping at ni Alice Lialgo na parehong tao ito, para sa akin gold na yan. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Ma'am, hahabol lang daw si Harleen ng UNTV. May breaking news yata. Hi ma'am, good morning po. Arlene po from UNTV. Ma'am, reaction lang dun po sa naging recent raid ng PAOK sa Fontana naman po sa sa Pampanga, na niraid po nila yung 5 villas and allegedly dun daw po kasi nakita yung mga co-incorporators ni Alice Guo sa Baofu compound, and yung mga nahuli po ma'am sa Bamban and sa Porac, dun po allegedly nagsipuntahan, nagsitago. So ma'am, what does it say sa kung gaano kalawak na itong so-called Pogo Web, lalo na po Pampanga ulit, ma'am? Napakalawak nga talaga, di ba? At napakalapot. Una, mabuhay sa PAOK TF, hindi sila tumitigil sa pagtugis sa mga Pogo hubs na kinikilala na nating nagiging kuta ng iba't ibang mga krimen at paglabag sa karapatan ng ating mga mamamayan. Villas na naman, no? So parang similar architecture sa nakita natin, for example, sa Pogo hub sa Bamban. At kung dito rin sa Fontana, nakita yung mga documentary evidence na napakabigat niyan, na may
co-incorporators or may interlocking directorates between Fontana and Bamban and Porac at yung nauna ng Clark, Sun Valley. Ibig sabihin, hindi ito magkakahiwalay na kumpanya. Lumilitaw na talagang probable mayroong some kind of group of companies at kapag nare-raid yung isa at may mga nakakatakas, ay talagang tumatakbo na lang sila doon sa kabilang mga hubs. Yan po yung isang teoryang lumilitaw during our investigation. At mukhang sa mga raid na ito ng PAOK, napatutunayan na may mga ebidensya para dyan. So, we are really faced not with stand-alone POGO hubs or companies, pero posibleng isang network ng mga ito. Kaya yung sinasabi ng iba't ibang resource persons na whole of government o whole of society approach, kinakailangan talaga bago mahuli ang lahat. Ma'am, may I just ask if possible, ma-investigahan nyo din po ito sa Senate since possibly daw po doon nagrenta yung sina Wang Ziyang and Zhang Rujin na yun nga po yung mga na-convict na into money laundering scheme sa Singapore. Posibleng tignan din po namin iyan sa pagkompleto ng aming investigasyon sa POGOs and dun sa binanggit nyo ngang biggest money laundering case sa Singapore na dawit ang dalawang kasosyo ni Mayor Alice Guo doon sa Bamban. I also hope na dahil mukha talagang itong POGO ay hindi lang national kundi regional at international problem, I hope na magkakaroon na rin ng coordination sa pagitan ng ating mga national government agencies at yung sa ibang mga bansa na kumikilos din laban sa POGO. Okay, ma'am. Thank you po. Thank you. Ma'am, may pahabol lang ng question si Mayan Los Baños, TV. I'm sorry. Last na po talaga. Ma'am, yung yung naging, yung sa fingerprint result po, nagulat pa po ba kayo or you were somehow expecting na iisa talaga yung fingerprints nitong ni Go Waping at ni Mayor Go po? Actually, hindi na ako nagulat. Malaking relief lang at pasasalamat sa NBI na talagang pinatunayan nila based on documentary evidence at based sa scientific study, expert study nila doon sa documentary evidence na iyon na mga 2 sets of fingerprints sa mga government forms na tulad ng aming pinagsususpetsahan, itong si Mayor Alice Guo ay actually si Guo Huaping. And para po sa iyo, Mayan, at lahat po ng nagtanong din nito kanina, it's just a breaking news just for us no na NBI has allowed us to release the PDF copy of the fingerprint report. So makakarating na po sa inyo yon. Thank you, ma'am. And ano pa ba yung isa ko? Yun, okay. So you think wala nang pwedeng maidahilan si Mayor Go to say na hindi siya si Go Waping? You think solid na tong fingerprint results na to? I think solid na po talaga itong fingerprint results under 2 different names, years apart, pero ayun pa rin ang fingerprints nung nag-iisang taong ito, si Guo Huaping. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.